Ika-24 ng Enero, 2023, alas 4 ng madaling araw. Mas mababa sa antas ng pagyeyelo ang temperatura sa kapatagan ng Timog Donetsk. Mula sa labas, ang matataas na gusali ng Fulada ay mukhang inabandona. Sa likod ng guwang na balangkas, may naghihintay na Ukrainian anti-tank squad. Nakatitig sila sa timog na daan. Hinihintay ang pagdating ng Russian armor. Lumiwanag ang langit dahil sa BM-21 Grad at TOS, isa a scorching sun thermobaric launchers na layong gawing guho ang mga matataas na apartment sa lungsod. Gumugulong ang mga T-80 na tangke sa makapal na niyebing bumabalot sa lupa. Kasama ang infantry mula ika-155, ika-40 at ika-36 Motorized Rifle Brigade. Pati ang mga espesyal na unit na sumusunod sa likuran, nagmamadaling pumunta kay Volodymyr mula Timog Silangan at Timog Kanluran. Para sa mga Ruso, ito na ang sandaling inihanda nila. At ang tagumpay o kabiguan ng kanilang misyon ay nakasalalay sa bilis at lakas para magtagumpay sila. Hindi ito dapat maging matagalang labanan. Kailangan mabilis at eksakto ang pagpapatupad na umaasang mabilis na pag-atake ang Russia. Mabilis silang tumatakbo sa mga bukas na parang sa paligid ng lungsod, naghahanap ng masisilungan sa mga datsa at maliliit na gusali. Tapos biglang sasalakay sa gitna bago pa malaman ng tagapagtanggol ng Ukraine ang nangyari. Ito ang estratehiya ni General Colonel Rustam Muradov, commander ng Eastern Military District. Malaki ang nakataya rito para kay Muradov at sa Kremlin war machine. Umasa ang general na sapat ang dami ng tropa at lakas ng armor sa kanyang kontrol para makamit ang tagumpay na kailangan niya. Ngunit tuluyang hindi pinansin ni Muradov ang mga aral na dapat natutunan sa Pavlivka. Doon, nasabat at winasak ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang mga tropang sumasalakay ng Russia at kanilang armor sa inaasahang ruta at formasyon. At eksaktong ganoon din ang nagsimulang mangyari sa Fulada. Inututusan ni Muradov ang kanyang malalaking armor na sumulong sa ilang sementadong kalsada at putikang daan papuntang lungsod. Habang nauuna ang mga tangke at sumusunod ang mga BMP, ginagamit ng mga tagamasid na Ukrainian ang mataas nilang pwesto para makita ang kalaban mula malayo. Sinusundan ng kalaban ang eksaktong mga rutang inaasahan nila. Ang parehong mga rutang nilagyan na nila ng mga mina at tinutukan na. Sa kanilang mga artillery system na ligtas na nakapwesto ilang milya ang layo, halos hindi na kailangang gumalaw ng mga Ukrainian. Pinapanood at hinihintay lang nila habang ang mga Ruso ay diretsong pumapasok sa kanilang mga bitag. Wala nang nagawa ang mga Ruso, kundi magmaniho ng bulag papasok sa mga itinakdang artillery zone. Kung titingnan mo rito sa patag at walang kapansin-pansing kapatagan sa timog, makikita mo kung bakit. Ang paglusob sa Volodymyr ay iniiwan ang mga umaatake na walang kahit isang pulgadang masisilungan. Dating masiglang bayan ng Minahan, na yon ay guho na ang Fulada. Matapos paulit-ulit bombahin ng Russia ng rocket at artilyera, mula nang magsimula ang pananakop nito sa Ukraine, mahigit 1 taon na. Ngunit ang mga unang pag-atake na yon ay maliliit na lang kumpara sa kung ano ang susunod na mangyayari. Matapos ang buwan ng matinding pagsisikap, ang ilan sa pinaka-elite na unit ng 100 at 55 TAF at 40 TAF Guards Naval Infantry Brigade ng hukbong Ruso ay papalapit na sa lungsod. May 12 ng tangke at infantry fighting vehicles ang malaking mechanized assault group na ito na may malinaw na layunin, sakupin ang Fulada sa anumang paraan. Sa daraanan nila, nandoon ang matatapang na tagapagtanggol ng ika-72 Separate Mechanized Brigade ng Ukraine na matagal nang nagtatanggol sa lugar na ito. Wala silang planong sumuko ng kahit isang talampakang lupa nang hindi matindi ang labanan. Kahit mas marami at mas malakas ang kalaban, may malaking kalamangan sila laban sa mga Ruso. Ang kalupaan. Ang Fulada ay nasa isang mataas na lugar, kaya't kitang-kita ng mga sundalo ng Ukraine ang pagdating ng mga Ruso at natutunto nila ang bawat galaw ng kalaban
dahil malinaw ang tanaw nila sa kalaban. Nakokontrol ng Ukraine ang labanan sa ilang antas. Pinapaputukan nila ang kalaban at itinutulak ang mga Ruso sa makikitid na ruta at masisikip na lagusan. Sa mga lugar na ito, maaring magdulot ng malaking epekto ang limitadong supply ng Ukraine ng mina, artilyere at kontratanke na sandata. Nagamit na nila ang taktikang ito noon, pero hindi pa nasubukan laban sa ganitong kalaking puwersa. Mahalagang pagsubok ito para sa taktika ng magkabilang panig. Malapit nang magsimula ang pinakamalaking labanan ng tangke sa digmaang Russia-Ukraine. Nasa alanganin ang kapalaran ng isa sa mga lungsod na may pinakamalaking estratehikong halaga sa tunggaliang ito. Ang Fulada na nangangahulugang regalo ng uling ay nasa katimugang bahagi ng reyon ng Donetsk. 35 milya mula sa lungsod ng Donetsk. Mahigit 14,000 ang naninirahan dito bago ang digmaan. Pero naging ilang daan na lang nang dumating ang mga Ruso sa tarangkahan ng lungsod. Noon, planong gawin itong isa sa pinakamalalaking lungsod ng pagmimina sa bansa. Pagtatayo ng 10 minahan at pagdadala ng 100,000 tao mula iba-ibang lugar para pasiglahin ang pag-unlad ng lungsod. Hindi natuloy ang mga planong iyon, pero may ilang minahan pa ring naitayo. Nanatiling maliit pero mahalagang sentro ng ekonomiya ang lungsod sa rehiyon ng Donbas. Maaring hindi mahalaga ang lungsod para sa karaniwang tagamasid, pero para sa militar, may dalawang bagay na pabor kay Fulada. Una, ang taas ng lokasyon nito. Ito ay itinayo sa isang mataas na kapatagan. Ito ang pinakamataas na bahagi dito. Tanaw, ang malalawak na kapatagan sa lahat ng direksyon. Walang mga gubat na mapagtataguan. Walang mga burol o hubog ng lupa na maaring magsilbing kublihan. Dahil dito, mas madali itong ipagtanggol kumpara sa 12-12 ng mga bayan at nayon sa paligid na nakakalat sa mga kapatagan. Dahil mataas ang Fulada, hindi pwedeng mag-ambush o biglaang umatake sa lungsod dahil laging kita ng mga tagapagtanggol ang kalaban. Ang isa pang mahalagang aspeto ng Fulada ay ang estratehikong lokasyon nito, malapit sa mga pangunahing kalsada at riles ng tren. Sa Hilada, matatagpuan ang N15 highway na nagdudugtong sa Donetsk at Zaporizhia. Sa timog naman, naroon ang isang pangunahing linya ng tren na dumadaan patungo sa sinakop na lungsod ng Mariupol at papunta sa tangway ng Crimea. Malapit ang Fulada, kaya magagamit ng Ukraine ang artillery nila laban sa mga tren ng supply ng Russia papunta ron. Kaya kumukuha ng Russia ang lungsod, hindi lang nila mas ligtas na maililipat ang mga supply gamit ang riles ng tren, kundi magagawa rin ng kanilang mga puwersa na sumulong pa patungo sa iba pang matitibay na kuta ng Ukraine, tulad ng Kurahovo at Pokrovsk sa Hilaga. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng isang tila di gaanong mahalagang lungsod. Hindi lang ito basta-bastang bayan. Isa itong matibay na kuta. Isang sentro ng supply at pwestong bantayan, lahat sa iisang lugar na may tunay na impluwensya sa buong nakapaligid na bahagi ng timog at gitnang Donetsk. Alam ng Rusya na ang direktang pag-atake sa kapatagan ay parang hatol sa kamatayan. Alam nila ito dahil 3 buwan na ang nakalipas, sinubukan na nila ito. Oktubre 2022. Layunin ng mga komandante ng Rusya na sakupin ang Fulada at sumugod sa mga susunod nilang pangunahing target. Alam nilang magiging madugo ang labanan kung atakihin nila direkta ang lungsod. Kaya nagplano sila. Imbes na agad sugurin ang kuta, nagpasya silang dahan-dahang palibutan ng lungsod at yunahing sakupin ng mga baryo sa paligid. Bago atakihin ang Fulada, gagamit sila ng galaw na parang sipit para pasukuin ang mga tagapagtanggol ng lungsod. Para magawa ito, kailangan muna nilang sakupin ang Pavlivka, isang maliit na baryo sa mababang lugar sa timog ng Fulada. Nung huling Oktubre, inutusan ng ika-155 na unit na magmarch sa patungong Pavlivka. Umasa sila pangunahin sa mabibigat na taktika ng infantry, suportado ng mga armored na sasakyan, upang sirain ang mga linya ng supply ng Ukraine at butasin ang kanilang depensa. Akala nila madali,
pero mali ang kalkula nila. Sa unang oras ng pag-atake, lumitaw agad ang mga kahinaan sa plano ng Rusya. Kita ng malinaw ang Pavlivka mula sa matataas na gusali ng Fulada na pinagmamasdan ng mga taga-masid ng Ukraine. Nagmadaling pumasok sa baryo ang mga tangke, sasakyan at grupo ng umaataking Ruso, nagbibigay ng real-time na impormasyon sa timog. Matibay na nakapwesto ang mga unit ng Ukraine sa pinatibay na lugar at gumagamit ng M700 at 77 howitzers at konto-tangke na sandata para pigilan ang kalaban. Sinusulit nila ang mga bukas na lupa sa baryo para wasakin ang lantad na sasakyang Ruso. Sa ilang araw lang, daan-daan na ang nalagas sa 155 Sa isang bihirang pagsuway, nagsulat ng reklamo ang ilang nakaligtas sa lokal na gobernador laban sa kanilang mga commander at iniulat ang pagkatalo nila. 300 tao ang napatay, nasugatan o nawawala, pati kalahati ng kagamitan sa loob ng 4 na araw. Lumabas online ang mga bahagi ng liham at kahit ang mga matitigas na Russian nationalist ay tinuligsa ang palpak na taktika ng Kremlin. Kaya napilitang magpaliwanag ang Ministry of Defense para paliitin ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito unang beses na nailantad ang kapalpakan ng Russia sa digmaan. Pero isa ito sa pinakakilalang halimbawa ng kanilang mga komander. Ibinubulusok ng mga komander ang mga sundalo sa gilingang karne. Kaya nagdara na sila ng matitinding kaswalti, habil sa kakulangan sa paghahanda at pag-iingat. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga pagkalugi, tumang-i pa rin ang mga Ruso na sumuko. Sa halip, mas pinilit pa nila. Tuloy-tuloy ang pagpapadala ng mga komandante ng tao at armor sa baryo. Umaasang matatalo ng dami nila ang mga tagapagtanggol ng Ukraine. Noong Nobyembre 11, matapos pahinain ang depensa ng Ukraine, inihayag ng mga mapagkukunang Ruso na kontrolado na nila ang baryo na kinumpirma ng kanilang Ministry of Defense ilang araw matapos. Tumagal ng halos ng 2 linggo at nagresulta sa pagkasawi ng daan-daang sundalo ng ika-155 brigada. Natapos na ng Russia ang unang bahagi ng plano. Ang ikalawang bahagi, ang pagsakop sa Fulada, ay naging mas malaking hamon. Nung malamig na umaga ng Enero 24, 2023, binaliwala ni General Rustam Muradov ang dugong sumipsip sa lupa ng Pavlivka at inutusan ang kanyang hukbo na muling dumaan sa parehong daang putikan. Pagsapit ng pagtatapos ng unang alon, napuno ng mga umuusok na labi ng mga tangke at sasis ng sasakyan ang larangan ng labanan. Dumaan sila sa ibabaw ng mga minang TM-60, 2 na inilagay sa kalsada at masisikip na daan papuntang lungsod. Kapag tinamaan ng mga tangke ang mga mina, humihinto ang hanay at nahaharangan ang likurang mga sasakyan. Nagiging madali silang target ng tropang anti-tank ng Ukraine na lumalabas sa taguan at gumagamit ng mga Javelin at mga next generation light anti-tank weapons. Naipit ang mga natirang buhay na Ruso sa pagitan ng mga minadong tangke sa harap at nasusunog na troop carriers sa likod. Sinubukan ng ilang sasakyan na lapitan sila para tumulong sa paglikas at pag-recover. Pero nalalantad din sila sa putok ng artilyerya ng Ukraine mula sa itaas, habang umiikot ang mga surveillance drone para magbigay ng eksaktong koordinada ng target. Nang mapagtanto ng mga sundalong Ruso na mamamatay sila kung manatili, naglakas loob silang bumaba at tumakbo sa bukas na parang habang may mga pagsabog sa paligid nila. Pinapanood ni Muradov sa takot habang nahahayag ang kakulangan niya sa tactical na pag-angkop. Ngunit huli na para umatras. Hinimok niya ang mas marami pang tangke at mga sasakyang pandigma na sumabak sa labanan. Dahil barado ang mga kalsada, ang ilan sa mga sasakyang ito ay piniling lumihis sa daan at dumaan sa bukas na mga bukirin, umaasa o marahil ay nagbabakasakali na hindi ito minahan. Hindi nila alam yon. Inasahan ito ng tagapagtanggol ng Ukraine. Kaya nagpapaputok pa sila ng mas marami pang remote anti-armor mine sa lugar gamit ang kanilang howitzer. Ang mga bala ng artilyeryang 100 at 55 mm na ito ay naglalagay ng 9 na anti-tank mina sa malalawak na lugar. Kaya madaling makagawa ang Ukraine ng bagong minahan.
Habang sumusulong ang mga kolum ng Russia, ginagawang bitag ng kamatayan ng Ukraine ang paligid ng daraanan nila. Hindi sila makausad, hindi rin sila makaatras. At mabilis silang nataranta, kaya mas maraming tauhan ng Russia ang iniiwan ang kanilang mga sasakyan at tumatakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Lumilipas ang mga araw na ganito ang nangyayari, kung saan ang walang humpay na pag-atake ng Russia ay napipigilan ng depensa ng Ukraine. Ang lungsod ay tinatamaan din dahil sa mga rocket at kanyon ng tangke ng Russia na sumisira at gumagawa ng mga butas sa mga lumang Soviet na apartment tower at iba pang mga gusali na nakatayo pa. Mas malaki ang pagkalugi ng Kremlin kaysa Ukraine ayon sa ilang media outlet. 12 ng sasakyan ang nasisira araw-araw. Noong Pebrero, 13 hindi bababa sa 30 at isang armored vehicles ang nawasak sa isang ambush ng mga Ukrainian. Sunod-sunod na mekanisadong pag-atake ang nabigo na makamit ang inaasahang resulta at patuloy na dumarami ang bilang ng mga nasawing tropa at kagamitan. Sa online, kumakalat ang mga larawan at video ng nasusunog na mga tangkeng T-80 at wasak na BMPs. Sa unang linggo ng Pebrero, halos naubos na ang ika-155 naval infantry ng Rusya habang nagkalat ang bangkay ng mga sundalong Ruso sa mga bukirin. Agad pinalitan ang mga elite na sundalo ng Pacific Fleet ng mga bagong recruit na ilang linggo pa lang nagsasanay na marami ring napapatay at nasusugatan. Bagsak man ang moral, kontrolado pa rin ng 72 brigade ng Ukraine ang pulada sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake. Hindi sumuko si Muradov. Inalay niya ang buhay sa hukbong sandatahan ng Russia mula pagiging platoon commander noong dekada 90 hanggang hirangin siyang bayani ng Russian Federation ni Vladimir Putin. Ngayon, dahil sa kabiguan sa taktika, nanganganib ang kanyang reputasyon. Upang matiyak na mananatili sa tamang landas ang kanyang mga tropa para sa kanilang layunin, napilitan siyang gumamit ng desperadong mga hakbang. Ibinunyag ng mga bihag ng digmaang Ruso na nagpadala ng kanilang mga opisyal ng barrier o anti-retreat troops, mga sundalong nakapwesto sa likod ng pangunahing unit ng pagsalakay. May utos na barilin ang sinumang Rusong aatras ng walang pahintulot. Pinipit ng Rusya ang sarili nilang tropa na lumaban gamit ang baril at ipinapadala sila sa kamatayan nang walang pag-asang mabuhay. Wasak na ang reputasyon ni General Muradov. Laging binabatikos ng Russian Z-blogger ang kanyang duwag at walang kwentang taktika na nagdudulot ng malaking pagkalugi ng buhay, tangke at iba pang sasakyan. Pinakamalaking pagkalugi ng Russian armor mula simula ng digmaan. Araw-araw ay inuulit lang ang nangyari kahapon. Kan mas maraming tropa at tangke ang ipinapadala, ngunit agad ding nasisira sa mga sumunod na oras. At walang anumang tagumpay na nakakamit. Habang naghuhukay at nagpapalakas ng depensa ang mga tagapagtanggol ng Ukraine, nagiging larawan ito ng mas malaking digmaan. Malinaw na halimbawa ito ng paulit-ulit na taktika ng Russia at kawalan ng kakayahang umangkop. Habang inuubos nila ang kanilang tao at armas, pero hindi pa rin nakakakuha ng tunay na kalamangan. Hindi ito magtatagal dahil nagsisimula pa lang ang pagkubkob. Sa huli, nagpasya ang pamunuan ng Russia na iwan ang kanilang estratehiya matapos ang serye ng pag-atake. Dahil di makalapit ang piwersa ng Russia sa lungsod, nagpasya ang mga kumander nilang sirain ito mula sa malayo. Sa buong tag-init at taglagas ng 2023, naranasan ni Pulada ang ibang digmaan kung saan kailangang harapin ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang maliliit na pagsulong at biglaang atake mula sa iba't ibang direksyon. Gumagamit din ang Russia ng long-range artillery, apoy at UMPK glide bombs, mga lumang Soviet bombs na may GPS guidance kits. Mabagal, nakakapagod at matindi ang digmaang ito na may malaking epekto. Patuloy na ginagamit ng Ukraine ang mga minefield, FPV drones at matitibay na posisyon para pigilan ang malalaking pag-atake ng Russia at mapigilan ang mabilis na pagkuha ng teritoryo. Kita ang epekto ng artilyerya at pambubumba. Ang mga gusaling apartment na may maraming palapag na dating ginagamit ng Ukraine bilang mga observation tower
upang subaybayan ang galaw ng kanilang mga kalaban ay giniba isa-isa. Samantala, ang ibang grupong pandigma ng Russia ay lumilihis mula sa highway papuntang timog at sa mga kalapit na baryo gaya ng Pretizivka. Umasa silang maputol ang mga linya ng supply na nagbibigay sa mga tagapagtanggol ng lungsod at makabukas ng mga bagong direksyon ng pag-atake. Kung magawa nila yon, baka maging libingan na ang kuta. Sa Setyembre 2020, ramdam na ng mga tagapagtanggol ang epekto ng pagkubkob. Mahigit 2 taon nang hawak ng ika-72 hiwa-hiwalay na kinilalang brigada ang lungsod na ito. Napanatili nila ang posisyon, naghukay sa matitibay na lugar at matagumpay na naitaboy ang maraming pag-atake ng mga Ruso. Ginagamit nila ang matataas na bahagi ng mga gusali ng lungsod upang mangalap ng impormasyon at tulungan silang maghanda para sa susunod na bugso ng mga tangke at sundalo. Nagtayo sila ng isang komplikado at patong-patong na sistema ng depensa, kabilang ang mga linya ng trinsera, hukay laban sa tangke, dragon's teeth, mga hadlang at siksik na mga minahan. Pinadaan nila ang mga Ruso sa kill zone gamit ang sarili nilang underground bunker at tunnel para magpatuloy sa operasyon kahit binubomba at binabaril ng artilyera. Nang magbago ng taktika ang mga Ruso, umangkop ang mga tagapagtanggol ng Ukraine at tumutok sa drone strike at putok ng maliliit na armas laban sa maliit na squad ng sundalong ipinadala ng Kremlin. Ngayon, kaunti na lang ang kanilang enerhiya, lakas at supply. Paubos na ang bala, bumababa ang moral, at nasisira ang mga depensang nagpanatili sa buhay ng mga sundalo. Ang natitira ay kulang sa nutrisyon at tulog, at nakatira sa binahang basement o nasunog na gusali. Kaunti na lang ang rasyon nila, kaya di na nila kayang depensahan ang perimeter. Nagtagumpay ang mga puwersang Ruso na makalusot sa silangan. Nasakop nila ang isa sa mga minahan ng karbon ng lungsod. Sa proseso, nakuha rin nila ang mataas na bahagi ng lupa kung saan matatanaw nila ang natitirang bahagi ng lungsod. Noong Setyembre 25, dumating ang mas maraming Ruso sa kanlurang Pulada. Nakapwesto na ang mga pang-ipit, kailangan na lang pisilin ito. Sa mga sumunod na araw, natanggap ng tropa ng Ukraine ang matagal na nilang hinihintay na utos na umatras. Sa maliliit na grupo, sa ilalim ng usok, granada at dilim, sinusubukan nilang makatakas habang naglipa na ang Russian FPV drone sa ere para habulin sila. Noong Oktubre 1, 2024, pumasok sa lungsod ang ika-40 Brigada ng Naval Infantry na ilang ulit napigilan ng Ukraine noon at itinaas ang bandila ng Russia. Sa ibabaw ng natitirang bahagi ng Pulada na dati isang tahimik na bayan ng minahan, ngayon ay isa ng nasusunog na guho. Tagumpay ito, pero hungkag at nakamit sa napakalaking kapalit. Habang nagbiriwang ang mga nakaligtas na tropang Ruso, libo-libo rin sa kanila ang nasawi sa proseso. Ang 155T ay halos tuluyang nawasak ng ilang ulit, at si General Muradov ay tuluyang tinanggal sa kanyang posisyon. Habang buhay nag-iuugnay ang kanyang pangalan sa libingan ng mga tangke dahil sa kanyang taktikal na kapalpakan. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 100 baluting sasakyan ang nawala sa Russia. Pati na rin ang ilang libong pinaka-veteranong sundalo nila para sa isang bayan na halos wala ng natitirang gusali. Napakaluba ng pagkalugi ng bansa kaya nakaapekto ang iisang labanang ito sa buong estratehiya ng Russia sa digmaan mula noon. Iniulat ng Institute for the Study of War na ang mga komandante ng Russia sa buong linya ng labanan. Pagkatapos nito, bumaba ang paggamit nila ng mekanisadong pag-atake, tangke at sasakyang pang-impanterya at mas umasa sila sa mga drone at bomba dahil labis silang natatakot na muling maranasan ang parehong uri ng pagkabigo. Samantala, mas kaunti ang pagkalugi ng Ukraina kumpara sa Rusya. Kahit kulang sa tao at yaman, ipinakita ng mga tagapagtanggol ng Ukraina na kahit sa panahon ng malalakas na pampasabog at mga walang pilutong sasakyang panghimpapawid, ang mga kuta sa tuktok ng burol na may malawak na tanaw sa paligid ay kasing hirap pa ring wasakin gaya noong mga nakaraang siglo. Ang labanan sa Pulada ay nagdulot sa Rusya ng higit sa 100 baluting sasakyan para lamang makuha ang isang bakanting libingan. Pinapapabilis ang permanenteng paglipat sa asimetrikong digmaang drone na sumisira sa multi-bilyong dolyar nilang supply chain. Panurin ang video na ito para makita kung paano lumipad ang $70,000 na eroplanong panglibangan ng 1,000 at 100 milya papunta sa blind spot ng radar
para pilayin ang $40 milyong na bomber na nuklear. Dito tayo muling magkikita sa susunod na laban.